Hello, 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 hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa iyo, Gaisel Ortega. Yes, Babaeng walang yes, magandang gabi. Magandang gabi na nakakalokang magandang gabi. Sa wakas, at last, di ba, naging okay na yung mga signal dito. At pumaalam na rin si Goryong, kaya lang, may papalit na naman na bagyo si Hanan. Di ba nakakaloka, sunod-sunod? Pero okay lang, buhay pa naman, alive and kicking. Kahit na nanging bang bakod yung mga bubong namin na ibalik naman. Charot lang. Hello Mama Sa, magandang gabi sa inyong lahat. magandang sa iyo, Gaisel. So, syempre, mainit-init yung pag-uusapan natin. But, thanks God at hindi kayo inanod. Ba't may sipon ka? Nalagpasan niyo yung bag. Oo, ganyan talaga. Maraming sinisipon sa school, maraming nagkakasakit na bata. Kasi yung init, ang init-init naman dito. So, init talaga. Ay, Promise. mabuti pa dyan, mainit dito, malamig. Tingnan mo, naka-long sleeve ako. Kasi nga sobrang lamig, Kasi mahangin. dito sa loob ng bahay namin, syempre naka-aircon, ang lamig-lamig naman. Kaya pala sinipon ka na. Nakakaloka. Mahina talaga yung ano ko. Pag nalalamig talaga yung likod ko, good luck talaga sa akin. Kaya natutulog ako ngayon, naka-sweatshirt, naka-jogging pants, alam mo yon. Wow, Parang, sana all. para Mag-ano ka pa rin, Mama Sam? Nagda-jogging ka pa rin every morning? hindi ko na, Diyos ko naman, maawa ka naman sa katawan ko. Nakakaloka. Nag-exercise na nga kami araw-araw sa school na ako yung leader. Ay, nakakaloka yan. Oo, tapos ang dami-dami pang ginagawa, tapos ayan pa, ganyan pa, gusto pa, mag-ano pa ako, mag, mag, ano tawag Mag dito? magba-vlog, Mag-exercise. magtuturo, tapos Oo. kung ano. So, sa Sunday, pupunta ako doon sa sa Miss International Thailand. Invited ako. Ay, Sa Miss Earth, apat nga ngayon yon yung preliminary competition nila. Alam mo yung Miss Earth dito, parang wala pa yatang 15 yung kandidata, parang 11 lang. ay talaga? Mm-mm. Hindi, siyempre, Miss Grand Nation yung Thailand. Pero ang mas maraming kandidata yung USA kaysa sa Pilipinas. Mas marami pang ang kandidata yung USA kaysa sa Pilipinas. Nakakaloka, ang Sa dami Miss nilang Earth, kandidata. Oo, sa Miss Earth, sa Miss USA, sa Miss Earth USA, mas marami silang kandidata doon, Mama Sam, at saka yung mga European. Yung Pilipinas, mga ilan-ilan lang. nakakalungkot, no? Oo, nakakalungkot. Ditong mga Asian, mukhang walang pagpapahalaga yung mga Asian countries sa Earth. Bakit naman? Parang lang, parang hindi mahalaga sa Asian ang climate change. Parang mas pinapahalaga ng European countries at saka mga US, mga Latinas, yung climate change. Ganun talaga, kasi nga tawag dito, para bongga. So, ito na, pag-uusapan natin ngayon, it's about Miss Universe. Oo, Yes. patindi na ng patindi ang labanan dito sa Miss Universe, Gaisel. Diba? Yes. So, paraan kinoronahan si Antonia Porcel bilang bagong reyna ng Thailand. At alam naman natin si Antonia ay, tawag dito, reyna ng Kalibre. Oo. Yes. So ngayon, hindi lang yan kasi ang Puerto Rico, nag-corona din sila ng first runner-up naman sa Ng Miss Supranational. supranational din. O, di ba? Ang saya lang Yes. kasi Mama Sam, from supranational to Miss Universe. Tapos, yung mga nakaraan, Miss Universe naman, pumunta naman sila sa supra at nag-win din. O, di ba? So ang tanong ko sa'yo, tingin mo kaya bang kabugin ni Puerto Rico itong si si Thailand? O tingin mo magiging tinik ba itong si Michelle D kay Thailand? Ang tanong ang sagot ko dyan sa tanong mo, Mama Sab, kung kaya bang kabugin. Ang pagkaalala ko nung Supranational 2021, naging judge si Miss Antonia Forsyth doon sa Miss Supranational. Ngayon, first runner-up itong si Puerto Rico at winner doon ay sino kay winner doon? Si South Africa. Namibia. Hindi, si Rabi yun eh. Namibia, tama, Namibia. Ayun, nado doon Namibia at first runner-up si Puerto Rico. So alam ni Antonia Forsyth kung ano yung galawan at saka kung ano yung eksena ni Miss Puerto Rico na
Sino nga tong si Miss Puerto Rico? Diana Carla. Silva. Ayan. Puerto Rico, si Carla. Ay, sorry. Si Puerto Rico pala. Si Carla Golfi. Si Venezuela pala si Diana Silva, naalala ko. Ayun, si Puerto Rico na nakakaloka. So, alam ni Antonia yung galawan. Hindi niya ipinanalo kasi mukhang talo siya. Charot lang. Pero sa performance, Mama Sam, when it comes sa pasarela, sa ganda ng katawan, panalo talaga to si Puerto Rico. Maganda din yung utak. Matalino din si Puerto Rico. Ang problema, mas beautiful tong si Thailand. Tapos alam naman yung galawan ni Antonia, alam naman niya yung galawan ni Miss Puerto Rico. So parang siguro tinik pero hindi masyadong ano ba yung tawag doon? Hindi masyadong kakaba-kaba para si Thailand, pero sure naman siguro si Thailand na aabot siya doon sa eksenang yon. Pero syempre yung galawan talaga ni Puerto Rico ay bonggang-bongga. At kung tinik nga ba si Michelle D sa kanilang dalawa, of course, tinik talaga, lalo na sa mga pa-pictorial nga ni Michelle D na nangangain, yung maldita effect, di ba? Nakakaloka yung mga paistariray na mga post, na mga pataray-taray, paangat kilay, o di ba? Hindi siya ang pinaparating lang dito ni Michelle D ay hindi siya maamong tupa na lalaban sa Miss Universe. Lalaban siya ng bonggang-bongga na taas noo kahit kanino, Pilipino ay ako. Ganon yung leveling ng mga pictorial niya. Nakakaloka lang kasi parang super fierce yung pagka-eksena ni Michelle D. Talagang maraming nagbabash, pero para sa akin positive siya. Kasi ang daming bashing mamasam doon sa Instagram. Ang daming bashing. Ano ba yan si Michelle D? Hindi man lang maamo yung mukha. Puro pierce. Tapos ang taray-taray ng mukha. Pinapakita niya lang doon na lumalaban siya. Sa the way na project niya sa camera. Pinakita niya na lumalaban siya at hindi lang siya basta basang sisiw na yuyuko at magpapatalo sa ibang nation. Kasi makikita mo sa aura ng babae kung lumalaban or hindi eh. Alam mo talaga na talo na yung babae pag, alam mo ba yon yung sumusunod ka lang sa utos, tapos pa-demure, di ba? Mga pa-demure, alam mo nang hindi lalaban. Pero yung Michelle din ninyo, lola nyo, tumataas pa yung kilay sa pag-post pa lang. Take note, ano pa lang yun? Sneak peek. Okay. Ako naman, masasabi ko naman, dapat ito kasi si Puerto Rico sa si Thailand, maglalaban yan sila dati noong 2020 eh. Naurong lang tong si Puerto Rico. Tapos 'di ba, the next year walang supranational. So, yes. So parang talagang tinatawag sila ng panahon. Ako masasabi ko, yung nasabi mo kasi kanina, maganda lang kasi talaga itong si Antonia. To be honest, pag nakita mo siya, hindi siya ganun kaganda. Yes, yung very Asian beauty na very Thailander ganon. Pero hindi siya katulad nila Pawin Sudadurin, ni Angelie Ann Scott Kemes na mapapawaw ka talaga kasi may extra miles silang beauty. Ganon. So, hindi ko lang alam sa Puerto Rico kasi ang mga Latina naman, magaganda naman talaga sila in terms of yung alam mo yon without camera, sa likod ng camera at saka sa camera, magaganda talaga mukha nila. At laging may ganon, consider mo yon. By the way, hindi lang naman to sa ganda, sa performance to, magkakaalaman. Ako medyo kabado lang din ako kay Antonia kasi si Antonia, medyo nag-hold back siya lagi. Yung alam mo yun, yung may takot siya minsan. Yes. Yung kaba niya hindi niya maitatago. Kung ikukumpara ko si Michelle D at saka si Antonia, mas gusto ko pa rin si Michelle D kasi si Michelle D confident. Yeah. Tama. Yun yung makikita mo kay Michelle D. Kahit na kung ano pang bashing ang binabato sa kanya, confident talaga yung face niya. Confident siya when it comes sa Q&A. Confident siya kung paano ilaban yung sarili niya. Saka doon nga sa interview, 'di ba? Sinabi niya doon sa sa interview nila, sinabi niya na parang I don't want to waste my time sa mga basher. Yes. So down na lang tayo. Ganon. 'Di ba? So parang doon meron siyang hamon na alam mo 'yon na parang hindi lang siya basta-basta rarampa. Kumbaga talagang may plano. Ako nakita ko naman to Miss World, to Universe, parang mas nakita ko yung galawan na pang Miss Universe ngayon kay Michelle D, in fairness sa kanya. Yes, at saka Mama Sap,
na sinabi niya doon na kebs lang, hashtag kebs lang sa mga basher, hashtag yun yung laging ano niya, laging hashtag sa mga nambabasa kanya, hashtag kebs lang na sa akin ang corona wala kayong magagawa. Parang ganun yung sinabi niya sa akin. Kahit anong gawin ninyo na sa akin ang corona, ako ang lalaban sa Miss Universe. So, sa mga basher, kung ayaw niyong sumuporta, wag na lang magsalita para hindi naman ano pa tawag dito? Kung magsalita kayo, sana yung constructive na lang, yung dapat i-improve ni Michelle D. Hindi yung sinasabi ninyo na pangit siya, tsaka siya, malamya siya, kung ano pang pangbabash. So, ganun na lang sana. Yung constructive na pwedeng baguhin, i-improve ni Michelle D. Hindi yung physically nilang tinitira na whatsoever siya. Ganon. Totoo. I agree. Ay, naririnig mo pa ako, Mama Sam? Oo, yung sabi mo sana constructive, criticism. Oo. Okay, sana ganun na tayo sa India. Miss Kasi India na nakakaloka. Napanood mo ba yung pageant, Mama Sam? Ang galing na nila sa pasarela, ha? Take note sa kanila. Kabog na yung mga pasarela. Miss Universe India, Sweta, Sharda. O, di ba? Nakakaloka yung pangalan niya. Alam mo bang, nung nakita ko siya, parang sumali na siya before sa Miss Diva. Hindi ko lang maalala kung anong taon. Nung nakita ko siya, kamukha talaga siya ng Penelope Cruz. Kamukha talaga siya ni Penelope Cruz na sobrang ganda. Tapos yung mata niya, mga pumipiya words ba? Napakatalino pa. Mas upgrade sila. Mas upgrade pa nga siya kay Harnas when it comes talaga sa sa talino, sa pasarela. Mas gusto ko siya. Mas bubbly siya. Mas gusto ko yung personality niya. Nakakatakot si Miss India. So, totoo lang. Pero, alas to ng Asia eh. So, kabahan yung mga Latina sa kanya. Kasi alam mo namang lalaban yung Miss India ngayong taon. Noon last year, lumaban din naman sila. Naka-top 16 nga sila. Yes. Naka-top 16 sila last year. Kay, sino nga nakalimutan ko? Si Divita. Si Divita Rai. Naka-top 16. At simula yata nung 2020, nung 2019, hindi na sila nalaglag sa semifinals. Lagi silang nakapapasok. Nung 2020, top 5 sila. 2021, winner. 2022, top 16. So, talagang yung India ay bumabalik sa yung dating Miss India na simula nung 1994 or 1993 ay talagang hanggang 2000 ay talagang hindi sila nawala. Lagi bumabalik yung consistent, bumabalik yung Miss India na magaling, maganda at saka makuda. Ako din, I agree. Parang aabangan natin dito kung magsa-sandwich with sila. Mm-hmm. Yeah. Pero tingin mo kaya nila mag-sandwich with? Sa talino ni Miss India at saka maganda yung advokasya niya. So, possible. Kasi nga, sa ngayon pa lang talagang kakapanalo pa lang niya pero malakas talaga yung vibe niya. Talagang yung niya, yung quality as Miss Universe contestant ay talagang nag-uumapaw. Ay talagang pinag-uusapan kasi siya ng mga Latino eh. So ibig sabihin threatened. Kagaya ng pagkapanalo ni Michelle D, pinag-uusapan din si Michelle D. Tapos nung nanalo yung si Miss India, pinag-uusapan din si Miss India. Ibig sabihin, threatened sila kasi kung hindi nila yan pag-uusapan kung hindi sila natakot eh. Kasi marami namang Asian countries na mga nanalo pero hindi nila pinag-uusapan. Ibig sabihin, talo yan. Pero pinag-uusapan nila si Miss India at nag-trending si Miss India, ibig sabihin threatened ang mga kalaban niya sa ngayon sa kanya. Tingin mo threatened din tong si South Africa? Si South Africa, matalino siya, Mama Sam. First runner-up siya pero pasarela niya, Mama Sam, walang wenta eh. Kumbaga, nakakaloka. Hindi ko naman inaano yung South Africa pero kung talino talaga yung problem, kung namumroblema tayo sa pasarela ni Michelle D,
na hindi masyadong pangkabog, lalo na sa South Africa. Nakakaloka. Bakit mo nang problema sa pasarela ni Michelle D? Ako hindi naman, okay lang. Ako lang, marami nga yung nagsasabi na malamya pa rin daw. Hindi naman ako ng problema. Yung iba lang, maraming nagbabash. Pero, oh my God talaga, sa South Africa, syempre, bago muna sa balitaktakan at mga kudaan, dadaan muna doon siya sa performance. Mukhang kailangan pa na ng training talaga sa pasarela at saka sa aura-aura kasi naka-first runner-up lang naman siya kasi matalino talaga yung lola mo. Kabog talaga yung utak niya. Eto, tingin mo si Venezuela. Si Venezuela, nagandahan talaga ako nung nanalo to last year. Pero ngayon, tsaka na siya. Na-overconstruct. Sorry ha. Power. Tingin mo, kaya ni Venezuela na mag-first, di ba nag-first runner-up sila noong nakaraang taon? Di ba, sabi ko, nung nanalo si Diana Silva, sabi ko, alam mo, mas maganda siya kay, yung nag-first runner-up last year, sino nga to? Si Amanda Dudamel. Yes. Alam mo, mas maganda siya kay Amanda Dudamel noong nanalo. Pero nung nakita ko na siya ngayon, Mama Sam, parang hindi ko na siya kilala. Parang nag-iba. Parang may something talagang sobrang, na talaga, nag-iba yung mukha niya. Tapos parang hindi na siya soft. Parang hindi na siya nangiti. Ganon. Pag ngumingiti siya, parang may something. Basta hindi na siya maganda sa paningin ko. Feeling ko sila, downgrade. Siguro na overconstruction lang, I don't know. Pero parang nag-downgrade talaga sila kay Amanda Dudamel na sobrang plakado si Amanda Dudamel. Muntik niya nang makuha ang corona. Pero ngayon, hindi na talaga ako nagagandahan sa kanya. Puro yagaba kay Diana Silva. Feeling mo hindi tinito si Silva? Magiging tinik pa rin sa Mama Sam kasi nung nanalo siya last year, magaling talaga siya sa performance. Although hindi ko naman naiintindihan yung kanyang Q&A kasi nga Portuguese naman yung sinabi, hindi ko naman alam kung anong pinaglalaban niya. Pero when it comes talaga sa performance, sa gown at saka sa swimsuit, kabugera talaga siya. I don't know lang talaga. Siyempre, iba si Amanda Dudamel. Bukod sa magaling siya sa stage, magaling din siya magsalita. Yung advocacy niya is bongga din. So, I don't know nga. Alam kong kakabog siya, pero parang mukhang ma-El Tukuyo sila. Mga ganong level. Kasi nga, hindi talaga ako nagandahan na sa kanya ngayon. Hindi ko alam. Para talagang banat na siya. Ganon. Nakakaloka ka. Okay. Punta naman tayo kay Peru. Sabi nila malakas daw to si Peru. Si Miss Pero, kumpara doon sa last year na si Miss Pero, napakalaki ng ganda noong last year kaysa ngayon. Hindi siya maganda ngayon pero madalakas ang dating ni Miss Peru ngayon. I don't know sa kanyang so lang kasi yung kanyang performance, Mama Sam eh. Kumbaga hindi naman siya kabugera. So lang talaga yung performance niya. I think mas maganda talaga last year. Palagay ko lang nag-downgrade. Pero matalino itong si Miss Peru ngayon kaysa sa last year. Si Nicaragua, top 40 to sa Miss International. Si Miss Nicaragua, hindi siya top 4 sa Miss World 40. Sa sumali. Sa Miss World. Sa Miss World. Top 40 sa Miss World. Si Miss Nicaragua, nung una ko siyang nakita, si Shaines Palacios. Bata pa siya noon. Kabugera na yung mga eksena niya, mas maganda siya noon kaysa ngayon. Medyo Versosa lang siya ngayon kasi nga may edad na siya. Pero mas magaling siya ngayon kaysa noon. Kasi alam mo talaga na bagito pa siya nung sumali siya sa Miss World 2018 ba or 2019? Medyo nakalimutan ko na kung anong taon siya sumali. Bagito pa siya noon eh. Magaling siya sa performance. Maganda siya. Pero nung sumali siya sa Miss Universe Nicaragua,
maganda yung performance niya. Talagang kabog na kabog. Talagang umpisa pa lang, alam mo nang panalo na siya. So, malakas talaga yung charisma, malakas yung dating, malakas sa technical aspect sa Miss Universe. Ang problema, hindi ko nga alam kung ano yung niya, advocacy at saka kung ano yung com skills niya kasi nga never ko pa siyang nakita at narinig na nagsalita ng English. Oo, ayun din. And then malaman natin kung kakabog ba talaga. Pero parang ano na si Miss France? Si Miss France na kakaiba yung ganda niya. Nalalakasan din ako sa kanya, Mama Sam. Parang babalik sila sa top 10. Parang ganung level. Oo, banta. Banta siya kasi nga hindi siya yung pasabog na European beauty na ang gaganda, parang Diyosa. Pero alam mo nang may dating yung ganda, yung iba si Miss France, yung ano siya, ano ba tawag dito? Si Miss France kasi noong 2021 magaling din. Yung kabatch ni Beatrice Luigi Gomez, yung kakaiba yung mukha niya, medyo black beauty. Ganon din yung ipinadala nila ngayon. Yung Miss France kasi last year medyo white. Ngayon, ganon din yung pinadala mo, parang prototype ng kalaban ni Beatrice Luigi Gomez. Nagagandahan ako sa kanya, ang lakas ng karisma. Kaya banta talaga siya. Lalo na pag ma-make-upan siguro to ng bonggang-bongga, yung pang-muba, ganon, level. Ang bongga ni Miss France, parang unyang siya, parang nag-iiba-iba yung mukha niya every time na lumabas siya. Tingin mo, kasi sinasabi nila, parang mas kinakabahan daw ang mga Latina kay Michelle D more than kay Antonia. Nakita naman kasi ng mga Latinas yung performance ni Antonia. At nakita naman nila yung national pageant na ginawa ni Michelle D. Kung paano niya ipanalo yung kompetisyon. So dapat lang talaga silang kabahan kay Michelle D. Bukod sa magaling sa communication skills, maganda pa ang advocacy. So hindi sila kakabahan kay Antonia kasi maganda lang to at hindi bongga ang advocacy. So ganun lang siguro yung nakikita ng mga Latin girls na mas kinakabahan sila kay Michelle D. Kasi sabihin man natin sikat at Miss Supranational 2019 si Antonia Purcell, si Michelle D naman, yung credential niya, Miss World top din siya, top 12. At bibihira, alam naman ng mga Latin country na bibihira at imposible na makapasok ka sa Miss World kung hindi ka talaga magaling. Kasi ang daming mahirap pumili. At saka alam naman nila na pag galing kang Miss World ay quality ka talaga. Tapos isasalang ka sa Miss Universe ay normally ay nagtata-title. Kung hindi man title, papasok sa banga. So, mas kakabahan talaga sila kay Michelle D. May tanong ako sa iyo. Si First Wang, international queen from intercontinental. Tumaba siya na supranational. Talo. Talo. Tingin mo possible si Antonia mangyari dito sa Miss Universe? I don't know, Mama Sam, kasi syempre magkaiba namang eksena yung First Wang to Antonia. Magkaiba naman silang girls. Although performance level tong si First Wang, nagmamatter naman kasi yung sa supranational. Nagmamatter yung com skills na ngayon sa supranational, wala nun si si First Wang. Tapos mukha pa siyang lola na. Charot lang. So, talagang maliligwak talaga si First Wang. Pero, magkaiba sila ng eksena, magkaiba silang babae. Malay mo, kapalaran pa rin ni Antonio Purcell, magiging Lara Duta, o diba? Hindi pala siya magiging First Wang. Pero tingnan pa rin natin, Mama Sam, kasi syempre pupunta at lalaban din naman yung Thailand. Imposible na magpapagapi sila uli kasi nga naligwak na sila nung isang taon. Imposibleng gagawa rin naman sila ng paraan talaga para makapasok lang talaga sa semifinals. Ako, naniniwala naman ako na makakapasok sa semifinalist. Pero kasi, depende yan kay Antonia. Kung ikukumpara ko naman si First Wang caliber to. Caliber to sa pasarela. Very strong yung kanyang pasarela.
pero mahina yung kanyang communication skills. Kaya parang feeling ko, hindi siya mananalo doon sa supranational. Or nagkaroon ng kaso about kay Antonia, hindi naman siya pinanse. Pero kasi, since na may Reyna na galing sa ganitong pageant at hindi nanalo, so ibig sabihin, pwedeng mangyari uli. Yeah, pwede. Pwede talaga. Pwede. Lalo na ngayon, maraming malakas. Oo. Yes. Sa Miss Universe. Isama mo na si Michelle D sa isa sa mga malakas. Pero ang tingin mo, ano ang bala dito ni Antonia Forsyth at ano ang ikaliligwak ni Antonia Forsyth sa kasakali man? Unahin ko muna yung ikakaligwak niya. Huwag siyang masyadong umasa sa ganda niya. Baka yun pa yung ikakaligwak niya. Kasi knowing Miss Universe ngayon, hindi na talaga nagbabase sa ganda. Kasi kung nagbabase sila sa ganda, ipinasok na nila yung mga magaganda at mga quality girls last year, pero wala talaga. So, ibig sabihin, hindi talaga sila nagmamatter doon sa beauty. So, wag siyang magtiwala doon. Gumawa siya ng paraan. Yun yung ikakaligwak niya, yung advocacy niya na hindi mo alam kung ano. Hindi mo alam kung ano yung ipo-pursue niyang advocacy. Pero alam ko namang ano yung advocacy, give back to the people na tapos may sinasabi din siyang advocacy din niya yung mental health. Ang daming lumalabas kung ano nga talaga yung advocacy niya. Sana mag-focus lang sa isa. Tapos yun yung pag-aralan niya ng bonggang-bongga. Kasi possible na ikaligwak niya yan eh. Kasi aanhin mo naman yung magandang performance at maganda ang mukha at sikat na Miss Thailand kung wala namang ino-offer na na advocacy doon sa Miss Universe. Yun yung ikakaligwak niya. Ang ikakapanalo naman niya, Mama Sam, may pangalan na siya eh. Kumbaga, kilala siya. Kilala siya as Miss Supranational 2019. At kilala siya na Miss Supranational na lumipat sa Miss Universe. At kilala siya at yun talaga yung edge niya, Mama Sam, eh. Kilala siya. So, sa mga nakakakilala sa kanya, ipupush yan eh. Ipupush nila si Antonia Forsyth. At saka knowing na may-ari ng Miss Universe ngayon ay taga-Thailand, yun ang possible na ikapapanalo niya. Kasi kailan pa sila hahanap ng panalong galing Thailand kung hindi kay Antonia? Meron pa ba? Parang ganun iniisip ko. So, sinasabi mo din dito na parang malabo ang Michelle masungkit ang corona ng Miss Universe because nandiyan si Antonia Forsyth? Hindi naman. 50-50 ako doon, Mama Sam. May point, may kasi, may naiisip ako na baka hindi naman, baka magiging fair naman yung Miss Universe. Lahat halos kasi ng mga ano ba tawag dito, ng sponsored ay galing sa Thailand, yung Corona, yung may-ari, yung patubig, yung whatsoever. Na halos nasa doon na, tapos knowing the popularity of Miss Antonia Forsyth, parang parang halos ibigay na or halos baka siya. Pero nandoon pa rin ako na magiging fair ang Miss Universe, nandoon pa rin ako na walang masyadong communication to si Antonia, nakakasagot pero hindi as bongga as kagaya ng iba. May advocacy pero hindi as bongga kagaya ng iba din. So hopefully kung ano man yung basis at saka yung ano man yung criteria ng Miss Universe organization, magiging fair sana sila sa lahat ng girls, hindi lang nakapokus dahil sa popularity ni Miss Thailand. Noong 2020, Kaysel, nag-first runner-up dito si Julia Gama from Brazil na sumali sa Miss World. At nag-title si Andrea Mesa from Miss World. And then third runner-up o second runner-up lang si sino ba to? Si Miss Peru. National. Tingin mo, hindi ganong kalaki yung pageant ng supranational para kilalanin na parang yung mga galing dito mag-title sa Miss Universe? Para sa akin, Mama Sam, nakakadepende naman kasi
doon sa girls kung paano niya ni-level yung sarili. Kahit siguro galing kang Miss Grand International, kung naging Miss Universe naman yung kagaya si Anderson, Madison Anderson, galing siyang Miss Grand. Pero nag-first runner-up siya noong 2019 sa Miss Universe. So hindi nagmamatter yung pageant kung saan ka nanggaling sa Miss Universe. Ganun lang. Pinapakita ng Miss Universe na hindi nagmamatter kung saan kang pageant. Ang nagmamatter sa kanila, yung performance mo, kaya mo bang i-level up as a Miss Universe? Kasi sino ba to? Si Guatemala, galing Miss Grand. Ay wala namang nagbago sa performance niya. Eh di niligwak siya ng Miss Universe. Parang ganun lang naman yun eh. Nakadependent pa rin sa babae kung ini-level up ba niya as a Miss Universe or tinag-transform ba siya bilang Miss Universe na babae. Hindi yung naka-stuck ka lang doon na dahil galing ka sa Miss World, galing ka sa Miss Grand, galing ka sa Miss Supra, or galing ka sa Miss International. Ngayon sa Miss Universe, grabe Mama Sam, 'di ba? Yung si Michelle D at saka si Miss Nicaragua galing sa Miss World. Si Miss Canada galing sa Miss International. Si Miss si Miss ano ba 'to? Nakalimutan ko si Miss basta African galing sa Miss si Earth. Venezuela galing sa Miss Earth. Yes. Tapos itong si Miss Puerto Rico at saka si Antonia Porcel galing sa supranational. So feeling ko talaga hindi nagmamatter sa Miss Universe kung saan sila galing. Ang importante sa Miss Universe, pang Miss Universe na galawan ka na ngayon, nagbago yung i-level up mo yung sarili mo, hindi lang kasi na-stuck doon sa pageant na pinanggalingan mo. Para sa akin ganoon, Mama Sam. Hindi dahil kung saang pageant ka nang galing. Ako totally agree sa sinabi mo kasi it's not about saan ka galing na pageant. It's about kung ano ang caliber na ino-offer mo dito sa Miss Universe. Alam naman natin ang Miss Universe ay kailangan makuda ka. So, dapat talaga makuda ka. Maraming kandidata na makukuda na galing sa ganitong pageant pero hindi sila pumapasok. Kasi hindi nga nila inile-level yung sarili nila as a Miss Universe. Catriona Gray, top 5 siya sa Miss World. Pero, nakita niyo naman yung transformation niya from yes. to world to universe, di ba? Nakita niyo from sweet girl to fierce talaga. Di ba? So, yes. Hindi naging sagabal sa kanya yung as in talaga, plus nandoon pa offer siya, nandoon pa yung may inilalatag siya, and then performance level. So, yes. Same din kay Andrea Mesa. Galing siya sa Miss World, malamya sa noon. O kahit na tita na siya sa Miss Universe, ini-level up niya yung sarili niya, nanalo. Ganun lang yun. So, hindi nagmamatter sa akin kung saan pageant galing. Kasi, ang Miss Universe naman hindi namimili ng girl kung deserve manalo, hindi ipapanalo nila kung saan pageant man yan nanggaling. Kasi, first time na ipinanalo galing Miss Intercontinental si Lara Duta. O diba, si Lara Duta ay one of the most intelligent girl sa Miss Universe na nanalo. Nakakaloka yun. Tapos si Catriona Gray. Naman kasi. Matalino. Yes. Oo, kaya ang maganda kasi Mama Sam sa Miss Universe, tinatanggap nila kahit saang pageant nang galing. Wala sa kanilang walang bearing. Si Celeste, kumpara natin si Celeste, top 8 sa Miss World, sa Miss Earth. Sa Miss Earth. Nung Colombia, nung 2021 na batch, 2020, sino ba? 2021 na batch ni Beatrice, galing din sa Miss Earth. Miss Earth. Pero kasi nakita mo yung transformation. Kumbaga, kasi kung ang top 8 si Colombia, pero naka-top dito sa Miss Universe, tapos top 5 top 8 din sa Miss Earth, pero hindi siya nakapasok sa semifinals kasi it depends yung performance level, yung caliber na tinatawag talaga. Kung ano ba yung ipinapakita ng isang kandidata, kung ikaw ba ay nag-level up, nag-transform ka ba. So, napaka-importante yun. Saka kung ano yung ino-offer mo talaga dito sa Miss Universe. Yes! And, ayun, napaka-importante nun eh. Beatrice Luigi Gomez, wala naman siyang pageant sinalihan. Pero nakatuntong siya ng top 5 kasi ang ganda ng Yes. Isang sundalo, magandang advokasya, sino pa naman yon. Tapos,
for first time na may bisexual na nag-represent ng Philippines. O, di ba ang ganda ng credential? Tapos si ano naman, ito naman si Miss Peru, galing sa paano naman kasi nakita naman natin kumuda to. Hindi naman pala makuda to si Peru. Mababaw lang din kasi talaga siya mag-deliver ng mga sinasabi. Yeah, tama. At saka, natutuwa lang ako sa Miss Universe kasi yung mga galing ibang pageant, ipinapanalo nila. Kasi yung ibang girl, pag galing sa Miss Universe or galing sa ibang pageant, lalo na si Mr. Nawat, hindi nila ipinapanalo. Kahit super deserving. Pero, Hindi ko lang alam. Siguro dahil at that time, nakatapat lang siguro talaga ni si Susubini Tonsi. Iba din kasi yung ino-offer ni Susubini. Si Susubini kasi at that time, she's a very sweet girl. Tapos at the same time, powerful. Authentic, pero powerful. Ganon, Yes. simple. Doon yung humbleness, pero powerful. Yes. So far, si Miss Susubini Tonsi nga yung one of the best Miss Universe kasi nga when it comes na magsalita siya, very inspiring. Very inspiring talaga yung salita ni Susubini kahit na ine-interview lang siya sa labas-labas, kahit small interview lang baga, may sinasabi talaga siya at may lumalabas sa bibig niya na very inspiring. Kaya one of the most inspiring Miss Universe si Miss Susubini Tonsi. Kahit na hindi na maximize yung kanyang reign kasi may pandemic. Kahit yung reign niya ay wala siyang nagawa kasi may pandemic. Pero still one of the most intelligent talaga na naging Miss Universe, si Susubini Tonsi. At ayun din yung bala ni Antonia kasi si Antonia kasi marunong din sumagot eh. Yeah, magaling din. Okay naman siya sumagot, magaling din naman siya magsalita. Ang problema lang talaga is yung napansin ko kasi sa kanya yung ano ba tawag dito, may templated na siyang sinasabi. Pero may sagot naman siya na authentic. Yun nga lang may templated na siyang naka-ready na rin. Karang mga Pinoy na din, may mga template ng naka-ready. Para siguro sa akin, kailangan talaga ni Antonia makachamba. Yes. Kailangan niya kailangan niya ng dasal. Kailangan niya ng kasi para kasi hindi ko masabi na sure bull siya eh. Kasi hindi siya kabongga. Yung ibig ko sabihin, yes, bongga yung mga sinusuot niya, bongga yung ginagamit niya, pero parang pag tinignan mo siya, nandoon yung laging parang worry siya. Andoon yung parang, hindi siya confident. Yes. Sabi ko nga si Vina pa lang yung kalaban niya, si Vina pa lang sa kasi kinakabahan na siya. Si Jassy. Ano pa kaya kung makaharap niya si Miss India? Pero ando doon yung malaki yung chance nila kasi anytime yung corona at kailangan niya pa rin talaga ng yung dasal kasi hindi niya hawak ganon. Yes, at bukod doon sa dasal Mama Sam, training kung paano niya banggain yung mga nagkakabugang Latina at mga Asian candidates din na magaling. So yun, pray and training. Malalaman natin yan kung ano yung transformation niya kasi meron si 1 month na mag-training. Tama. Patuloy ba yung mga ginagawa ni Michelle D ngayon na nakikita natin yung mga ingay niya ngayon dito sa social media? May ingay si Michelle D. So, feeling mo nakakatulong? Ayan, katulad niya, yung mga kahapon may event, umattend siya sa event, tapos panay ang tabog niya, panay ang parampa niya. So, feeling mo nakakatulong o hindi? In the sense na malapit na ang Miss Universe, Mama Sam, na hindi pa matagal na siyang nanalo nung May pa, pero hindi siya nawala yung limelight sa kanya. Unlike sa mga girls na malalakas niya nung nanalo, kagaya ni Miss Venezuela, ang lakas niya nung nanalo siya, pero ngayon nasaan na ba siya? Parang ganon. Nakakatulong siya, Mama Sam, na palutangin pa rin yung name. Nakakatulong pa rin siya kasi pinag-uusapan pa rin siya. So, ibig sabihin yun, talagang inilalabas nila si Michelle D para lumutang lang yung name ni Michelle D, lalo na sa international scene. Kasi once na mananahimik sila at wala silang pasabog kay Michelle D,
ay talagang matatabunan yung pangalan ni Michelle D kasi naglalabasan na ngayon yung mga bagong reyna, just like Puerto Rico, just like Japan, just like Canada, just like Nicaragua at saka yung bago India at may bago pa si Korea na nagmamaganda. So kung hindi nila gagawin yan, matatabunan yung pangalan ni Michelle D. Speaking of Miss Korea, ano masasabi mo? Nakakaloka. For the first time yung last akong nagandahan na Miss Korea ay si Miss Universe Korea, ano ba yon? 2007. Yung kabatch ni Rio Mori. Ang ganda nun. Ngayon maganda, hindi ko lang alam Mamasam kung may filter to ha, pero nagandang-ganda talaga ako sa kanya nung nilabas yung Miss Universe Korea. As in, wow, amazing. Amazing yung beauty, amazing yung advocacy, amazing yung performance. So, parang Pinoy yata. Hindi ako sure dito ha. Parang Pinoy yung training. Nag-training sa kanya. Parang parehas yung nag-training kay Miss Earth 2022, kay Mina Soicho, at sa kanya. Kaya nanalo siya ng Miss Universe Korea. So, abangan na lang natin siya. Kasi very pretty yung bata. So, Pinoy ang nag-training sa kanya, and then, ayun nga, kabugera nga din, umaarte din. Nagmamaganda. Okay, so malaman natin yan kung maibubuga. But, ang tanong ko sa'yo, ikaw ba naniniwala ka na malakas ang Michelle D sa laban ng Miss Universe this year? So far, Mama Sam, ilan na ba sila ngayon? 48? So far sa 48, bilang na bilang, araw-araw kasi dumadagdag. So far sa 48 contestant, 48 or 46, I'm not sure ha, pero parang ganun, parang 40, something like that, basta lumagpas na sila ng 40, laban pa rin si Michelle D. At naniniwala talaga akong magiging stand out talaga yung klase ng mukha ni Michelle D sa Miss Universe. Although kahit hindi naniniwala yung iba na pangabog siya, yung hindi, ano ba tawag dito, hindi siya sobrang ganda. Pero para sa akin, yung ganyang mga mukha yung nagsa-stand out sa Miss Universe. Kilala naman ninyo si, sino ba to? Miriam Kiambao. Hindi naman siya bonggang maganda, lalo na sa personal. Pero kumabog siya sa Miss Universe. Kilala naman ninyo si Janine Tugonon. Nakita naman ninyo yung mukha. Nakita ko yun in person. Hindi naman talagang kagandahan yun. Pero kumabog. Maxine Medina, nakakaloka. Maghanap kayo ng mga oriental beauty natin na inilaban sa Miss Universe. Sa lahat sila kumabog. So, Michelle D is coming. So, kakabugtid siya. Ayun. Tiwala ako yung personality na nakikita ko ngayon kay Michelle D. Ano siya palaban. Yeah. Palaban. Hindi man niya na hindi papakain ng buhay. Naniniwala ako na kaya nito mag-top 5 sa Miss Universe. Kaya niya. Yeah. But let's see kung anong pasabog na gagawin niya. Ikaw, sino pang mga inaabangan mo na kandidata? So far sa mga nandito, Mama Sam, inaabangan ko si Miss France na sobrang charismatic yung beauty niya, kakaiba. Inaabangan ko rin si Miss Canada na sobrang pretty. Puryagaba kay Miss. Sa lahat ng contestant, ngayon si Canada yung pinakamaganda. For me, ha? Nakakaloka yung ganda nun, no? Nakaka-mesmerize yung ganda niya. Magaling pa siya magsalita. So paano? Oh my gosh. Oh my gosh lang talaga. So far si France, si India, si Canada, yung tatlong yan muna. Sila tatlo. Yung tatlong munang yan. Abangan ko si Philippines, si Thailand, at saka si Canada. Si France. Nicaragua. Si Nicaragua pa pala, Mamasam, nakakaloka si Nicaragua, no? Kasi abangan na lang natin. Kung maglalaro ba talaga sila. Oo, bardagulan to. Kasi, alam mo, quality girls sila ngayon. Marami silang pinanggalingan ng mga pageant. Marami talagang over the bakod ng mga girls. So, exciting kasi nga, oh my gosh, halos lahat ng mga major and alpha pageant
meron sa Miss Universe ngayon. May galing sa Miss Grand, may galing sa Miss Earth, may galing sa Miss Supranational, may galing sa Miss International, may galing sa Miss World. Sa Miss Earth, si Miss Venezuela. May may African may African din na I don't know kung ano yung African na galing sa Miss Earth na contestant kayo sa Miss Universe. African siya. Hindi ko maalala kung ano, basta naging top 8 din siya sa Miss Earth. Okay. Basta meron si Nigeria galing sa Miss World. Inaabangan ko yun. Oo. Nakakaloka. Pero wait lang. Kung bibigyan ka daw ng isang gabing pagkakataon na makapiling mo siya, anong papagawa mo sa kanya? Oh my God. Wala akong papagawa sa kanya. Gusto kong humiga lang siya. Ako nang gagawlaw. Sarot lang. Ako na bahala. Ayaw ko makipagplastikan. Ayaw ko makipagplastikan. Gusto kong ano lang siya, mahiga lang siya. Ako na bahala. Magpapatorbo ka ba? Depende sa kanya. Sabi ko nga ako na bahala. Papayag niya siya Bibigyan niya nga lahat ng hihilingin mo. Ay, syempre, Mama Sam, lahat din gagawin ko. Hindi pwedeng lalagpasan. Ayoko magsisi kinabukasan. Bakit iba yung pinapili mo sa akin nung isang araw? Di ba iba yun? Bakit iba? Uubusin mo yung lakas. Nung isang araw, iba yun. Dalawa yun, iba yun. Tapos iba na naman ngayon. Nakakalo. Oh my God. I go for Jo Marie. Bakit di mo pinili si Richard? Borta to si Richard. Ayoko kay Richard. Pinagsawaan na siya ng mundo ng pageantry at saka mundo ng show business. Si Jo Marie medyo may namimili pa Yung katawan na ni Jo Marie ngayon, yung Aray ko. Oo nga, mataba na siya ngayon. Parehas lang naman silang mataba, pero sporty pa rin si Richard, di ba? Pero hindi ko alam, mas bongga kasi si Jo Marie. Ay, Diyos ko. Si Jo Marie talaga yung pangarap mo. Siguro nung bata ka yun yung pinagpapasyahan. Hindi, nung guwaping siya. Ayun. Nung guwaping, sila Mark Anthony Fernandez at saka si Eric Fructoso. Kumbaga si Jo Marie talaga yung standard ko. Kaya dito, magpapaborta ka ba? Sino yan? Si Tofi Calma? Sino yan? Si Lauren Lope. Ay, hindi ko siya kilala. Ayan. Okay. Nakita mo na ba yung bagong photoshoot ngayon ng Misters of Pilipinas, Mama Sam? Isi-send ko sa iyo lahat. Sarap lang! Mamimili ka doon. Nakakaloka ka. Ito. Kilala mo to. Sino to? Nakalimutan ko pangalan nito. I-forward mo pa. Wait lang. Nakalimutan ko rin yung pangalan niya pero kilala ko siya. Oo. Dating sexy star din niya. Pero wait lang, nakalimutan ko talaga yung name niya. Ito yung mga artista noong 90s. Di ba may mga sexy Yes, halos nga lahat sila nagpapasexy. Correct. Alam ko na kung sino siya, si wait lang. Ay, nakalimutan ko talaga yung hindi mo pinili si Richard Gomez. Si Derek Ramsey. Hindi siya si Derek Ramsey, si Richard Gomez yun. Si Richard Gomez ba yan? Ba't kalbo siya dyan? Hindi, naka-ano lang. Eto, pagpasok mo sa kwarto, ito madadatnan mo. Ay, di maghuhubad ako agad, magbibihis. Char lang.
Ito, si Ba't Alan ang dami Torres. mo, ba't ang dami mo picture na ay, okay, sino nga to? Si Alin Dizon. Tama Alan ba? Dizon. Ayan, si Alin Dizon, one of the sexiest man in the Philippines nung 90s. Wow. Memorize. Nakakaloka. Naghahanap pa ako ng picture na ano eh. Ang dami talaga Yung picture ni pag-post. Mama sa mga 90s. Wala ka bang Gusto, picture dyan ni gusto ko kasi ni Ian sinesend yun. Veneracion? Ian Veneracion. Wala. Hindi naman nagpa-sexy yun eh. Hoy, nagpa-sexy yun. Uy, Nang very, bongga very yun. light. Kaloka. Pangarap kong mag-ano yun, si ano? Si Albert Martinez. Si Piolo. Sino yan? Si Piolo. Ay, si Piolo ba yan? Hindi ko siya bet. Si Piolo parang walang dating, no? Hindi ko siya bet, promise. Parang Ewan ko kung mas bakit gusto nagkakagulo ko sila dyan. ito. Hindi ko makita, Mama Sam. Sino yan? Si Gardo Versosa? Hindi, si Tope yan, Tope. Alam ko Ay, si Topi Calma. Ay, si Anton Bernardo. Ay, si Anton Bernardo. Okay, kapartner yan ni Ana Capri. Charot! Alam mo, no? Memorize. Martinez, oh. Ayun sa Albert Martinez, panalo. I like him so much. Even now. Si Joe Marie, si Albert talaga mga winner. Just Tony Alarco, nasaan ka? Naghanap nga ako eh, wala lang. Aray ko. Memorize ng mga 90s. Grabe. Grabe ng mga artista noong 90s. Si Leandro Baltimore dati. Gusto ko. Pantasyahan mo to dati. Sino yan? Di ko makita, Mama Sam. Hindi ko maalala yung name niya, pero kilala ko siya. Si Topi Calma. Ayun, si Topi Calma nga kanina. Sinasabi ko kanina, si Topi Calma. Isa sa mga gusto ko dati, si Yolando Baltimore. Si Christian Vasquez. May mga ganyang level. Christian Vasquez. Ito si Leonardo Baltimore. Ayan si Leonardo Baltimore. Oh my God! Charot na. yung kasama ni Rosana Roses sa patikim ng pinya. Si Leonardo Baltimore ba yun? Yes. Si Leonardo Baltimore yun. Si Frances Enrique. O si Jan Apakel. Si Jan? Apasible. Si Jan Apasible. Oh my gosh. Exist pa rin siya. Nag-i-exist pa rin siya ngayon, Mama Sam. Si Jan Apasible. Parang ang laki-laki niya. Parang hindi ka sasantuhin. Gusto ko yan. Yung hindi ka sasantuhin. Ayoko ng mga pa-sweet at sa mga good boy, effect. Oo. Gusto ko yung mga Basta hanapin mo sa Instagram yung mga 90s. Nakakaloka. Paborito mo, ayan. Oh my gosh! Si Tofi Calma yan eh. Oo. Saka grabe yung mga nila noon, no? Yung mga pictorial. Oo. Oo. Di ba si din? Nagpa-sexy din noon. Sino? Nagpa-sexy din noon si sino ba to? Ayan si Jestonia Alarcon. Super bet. Si Jestonia Alarcon, kala mo parang hindi ka na makakalakad bukas. Mga ganong level. Ang laki din ang loto nito. No? Siya, sige na, imbitahan mo na sila. Yes, thank you so much, Mama Sam, sa pag-guest mo sa akin dito lagi. Maraming salamat sa tiwala. At syempre, ini-invite ko kayong manood kayo ng aking pa-live gabi-gabi, Gazel Ortega, Cruella and Pageantry. Maraming salamat sa walang sawa ninyong suporta sa akin ng bonggang-bongga. Kasi yung last live ko, kasi hindi ako nakapag-live kahapon at saka kagabi kasi nga walang signal. At saka may signal pero siya, pa urong sulong.
ayun, kaya mamaya na lang, after na lang nito magla-live ako. Kaya maraming Ayan. salamat sa suporta ng bonggang-bongga. Oh, And thank you oh, Mama Sam sa sa tiwala. Maraming salamat and I love you. And syempre paki-subscribe na yung mga hindi pa diyan naka-subscribe yung channel ko. Hazel Ortega Cruella and Pageantry, syempre ko yung Mama Sam Vlog, Samsam TV, at saka syempre Sound Brusas Crown. Kung nanonood lang kayo at hindi pa naka-subscribe, subscribe na kayo. Tapos mag-join din kayo. May membership ka na ba Mama Sam? Oo, pero hindi ko pa ina-active na pa-membership kasi okay lang. Ako active na, pero bonggang-bongga. Sana, yung yung membership ko is bongga, bonggang-bongga, pinaka-bongga. Ayun, may mga offers ako doon na pwede kong ipakita. Kung mag-join kayo sa aking membership YouTube channel. Thank you so much, Sam, and I love you. Kakaloka ka. Oh, eto na uling hirit. Oh my God, si Gary Estrada, ito na ang sinasabi ko, matutulog muna ako bago siya galawin. Charot na. Kasi kailangan ko muna ng energy. Grabe, energy talaga. Nakakaloka si Gary Estrada. Oo nga, nakakaloka sila, no? Oh. O, diba? Iba talaga nung 90s. Iba Basta talaga yung artista nung 90s panalo, no? Para kasi sila Oo, mga kaysa ngayon. Oo. Walang panalo. Sinesend ko sa'yo eh. Namimili pa ako, sino bang gusto mo dyan? Nakakaloka si Mama Sam, o diba? Tapos ini-issue nyo kami, nag-aaway kami. Paano kami mag-aaway? Charot na. Aray ko, kakaloka yung mga subscriber natin. Oo nga. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aming mga chika. And then, of course, mamaya panoorin ninyo ang pasabog ni Hazel Ortega sa kanyang YouTube channel. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So, thank you so much, guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you. Thank you. Thank you, Hazel. Thank you din, Mama Sam.